Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Abot hanggang Pilipinas ang dalamhating idinulot ng giyera sa Israel na lalong ramdam sa aming panayam sa pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa gulo. Nakausap din sila ng Pangulo sa tawag sa telepono na anyay isa sa pinakamahirap niyang nagawa bilang Pangulo. Kabilang sa nasawi ang isang breadwinner mula Pampanga na hindi na matutuloy ang pag-uwi sa bansa ngayong Nobyembre. Ang kwento ng kanyang magulang live nating tutukan sa report ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Vicky, Emil, Atom, yun nga pong nararanasan na putukan sa Israel ay bumasak sa puso ng isang pamilya dito sa Pampanga. At nakapanayam ko nga po ang mga magulang ni Paul Vincent Castelvi at narito po ang aking report. Yakap-yakap ni Aling Lilina ang larawan ng kanyang anak na si Paul Vincent Castelvi ng aming puntahan sa kanilang bahay sa San Fernando, Pampanga. Picture po niya kasi hindi ko na po siya mayaka. Hindi ko na po siya mahalikan. Kung uuwi po siya ng abo na lang, paano ko po siya mahayayakap? Wala na po. Si Paul ang isa sa 2 Pilipinong namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel nitong Sabado. Marahil walang sasapat na salita para mailarawan ang pangungulila ni Lilina para sa kanyang anak. Hindi ko lang po masukat isipin kung paano po nila nagawang ganyan ang anak ko. Dahil napakabait po niya bata. Napakabait po niya. Wala pong katulad. Halos araw-araw daw silang magkausap, kaya hinahanap-hanap niya ang paglalambing nito. Pagka po kasi nagbi-video cam kami, pagka magpapaalam na po siya, sige na po, love madami, love mama. Nakamama po talaga siya. O kaya sa araw-araw po, talagang sinasambitan ko yung love madami, ingat, love ka ni mama. Ganyan po talaga kami dalawa. Kahit po siya, love ma, sabi po niya sa akin. Ngayon po wala na magsasabi sa akin ng ganyan. Wala na po siya. Mahirap abutin ang kaibuturan ng pagdadalamhati ng isang inang nangungulila. Pero kailangan daw niyang magpakatatag para kay Paul. Kung sino man po yung gumawa sa kanya ng ganyan na brutal na pagkamatay niya, alam ko po si Papa God na lang po ang bahala sa kanya. At huwag siyang mag-alala kung nandito yung pamilya niya, hindi ko pababayaan yung anak niya. Dahil kung paano ko siya minahal, ganun ko rin mamahalin yung anak niya. Ayun lang po. Sa tinatawag na Kibbutz Be'eri sa katimugang bahagi ng Israel malapit sa Gaza, nakadestino ang caregiver na si Paul. Dito niya inaalagaan ang kanyang matandang pasyente na may sakit. Isa ito sa mga lugar na unang inatake ng Hamas noong Sabado. Sa drone video na ito, makikita kung ano ang sinapit ng Kibbutz Be'eri matapos ang pag-atake ng Hamas at ang sumunod na pagkubkub dito ng Israeli Defense Forces. Maraming bahay ang wasak na wasak. Base sa mga ulat ng Israel media, aabot sa 100 tao ang pinatay ng Hamas sa lugar na ito. Walang nakakaalam sa mga huling sandali ni Paul pero may paniwala ang kanyang ama. Para sa akin po, by that time na pumasok yung mga Palestinian doon sa lugar nila at nag-house to house sila, para sa akin po ang ginawa niya, kaya siya namatay ay pinagtanggol niya yung mga amo niya sa mga terorista. Ganun daw kasi ang ugali ng anak niya, maaasahan sa oras ng pangangailangan. Bilang breadwinner ng pamilya, sandigan din daw si Paul ng kanyang magulang at 3 kapatid. Para kaming naputulan ng paa na hindi namin alam kung anong mangyayari sa mga darating na araw. Mahigit 4 na taon na raw si Paul bilang caregiver sa kanyang among sa sobrang tuwa sa kanya, niregaluhan siya ng tiket para makapagbakasyon sa Pilipinas sa Disyembre, kasama ang kanyang misis at anak na isisilang pa lang sa Nobyembre.
Ang kaisa-isang anak ni Paul na ipinagdadalang tao pa lang, hindi na niya makikita. Hindi na rin matutuloy ang pag-uwing sorpresa raw sana sa ina ni Paul. Sabi niya, kapag kausap siya ng nanay niya, hindi siya uuwi. Ang uuwi yung asawa niya at saka yung bata lang. Yun pala gusto niya sorpresahin yung nanay niya. Atom, ayon sa pamilya ni Paul ay ilang opisina na ng gobyerno nakipag-ugnayan sa kanila para magbigay ng tulong, pero isa sa pangunahing hiling ng pamilya ay magkaroon sana ng trabaho at dalawa sa kanyang mga kapatid, parang tulong na rin sa kanilang pamilya. Atom? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa Pangasinan naman, marubdob ding naghihintay ang mga kaanak ng isang Pinay na walang habas na pinatay ng grupong Hamas sa Israel. May patawagan sila para man lang ay pagluksana ang kanilang mahal sa buhay. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Vicky, dumating na rito sa Binmali, Pangasinan yung mister o yung asawa ng OFW na namatay sa Israel. Ang kanyang hiling simple lamang, sana raw ay maiuwi na dito sa bansa ang labi ng kanyang may bahay. Napakasakit. Hindi ko matanggap. Kahit na sino magulang, hindi niya matatanggap na mawawalan siya ng anak. Walang sasapat daw ng salita para ilarawan ang pangungulila ni Nanay Erlinda sa anak na si Angeline na nitong Oktubre sa Islang ay nakausap pa niya habang nangangamba sa gulo sa Israel. Kinabukasan, hindi na nakontak pa si Angeline at noong Oktubre 9, kinumpirma ng kapatid itong nasa Israel din ang kanyang pagpanaw. Ang boses ni Angeline di na kailanman maririnig ng mga mahal sa buhay matapos pagbabarilin ng mga terorista sa bomb shelter ng tinutuluyang kasama ng kanyang amo. Sabi ni Jerusalem Deputy Mayor Flar Hazan Nahum, hindi matatawaran ang pagkamakatao at katapatan ni Angeline na hindi umalis sa tabi ng kanyang pasyenteng Israeli na kahit may tsansa na siyang lumikas sa gitna ng mga karahasan. Hindi anya mailalarawan ang karangalang ginawa ni Angeline sa gitna ng kasamaan. Sa Tiyembre nung nakaraang taon lang, nang bumalik sa Israel si Angeline, 1 linggo matapos na siyang ikasal. Hiling ng pamilya, maiuwi agad ang labi niya mula sa Israel. Siyempre ang gusto kong mangyari, maiuwi agad yung anak mo. Nakikipag-ugnayan na rin ang otoridad sa pamilya ni Angeline sa Binmali, Pangasinan. Vicky, sa ngayon, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng munisipyo, ng Kapitolyo, ganun din ng OWA sa mga kaanak ni Angelina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mag-iimbestiga na rin ang Office of the Ombudsman kaugnay sa mga katiwalian umano sa transportation sector. Pero maski ang umatras na whistleblower, hindi rin lusot sa investigasyon. Nakatutok si Maki Pulido. Inatras man ng whistleblower na si Jeff Tumbado ang mga akusasyon niya ng katiwalian sa LTFRB, DOTR at Malacanang, mag-iimbestiga pa rin ang Office of the Ombudsman. Binigyan ng 2 linggo ang mga investigador para tapusin ang pagsusuri. Pero kabilang na sa investigasyon ng akusasyong binayaran si Tumbado ng transport group na SV3 ng 300,000 pesos para maayos ang kanilang prangkisa. Hiningan din umano ni Tumbado ng 50,000 pesos ang leader ng Stop and Go Coalition. Nangyari yan nung head executive assistant pa siya ni suspended LTFRB chairperson Teofilo Guadis. Humingi na ng tulong ang DOTR sa NBI na imbestigahan ng di umano'y mga katiwalian. I think Yusek Dodo will be the one to talk to the NBI to go after this LTFRB case and to interview the assistant of the former chairman or the chairman of the LTFRB. Pero sabi ng Senate Minority Leader, kung walang mangyari rito, maghahain siya ng resolusyon para imbestigahan ito ng Senado. Duda rin ng Senate Public Services Committee Chairperson sa pagbawi. Dapat daw imbestigahan ang dahilan at kung may nag-udyok na bawiin ang alegasyon. Pakiramdam naman ng grupong Manibela, ginamit at nilaglag sila ni Tumbado na siyang lumapit sa kanila at nagpaset ng press conference. Yung sinasabi niya na may nag-impluwensya sa kanya, ayoko siyang ilaglag, pero
Alangan naman pong lumapit ako sa kanya, magpa-press con ka. Jeff, meron bang katiwalian dyan? Baka nga paraan niya lang ito na makakausap yung mga ganitong tao. Sa kabila niyan, tuloy pa rin ang nationwide strike ng Manibela sa Lunes dahil maliban sa kontra-korupsyon, ipinaglalaban din nila ang December 31, 2023 deadline ng Provisional Authority ng mga traditional jeepney. Kung suspended na yung PUBMP, atras na po talaga kami kasi wala nang dahilan para gawin po namin yung strike. Sinusubukan pa rin naming hinga ng pahayag si LTFRB Chair Teofilo Guadis na sinuspindi ng Malacanang dahil sa mga naunang sinabi ni Tumbado. Tumanggi muna sa panayam si Tumbado. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kinumpirma naman ng NBI na nag-issue na sila ng subpoena laban sa whistleblower na si Jeff Tumbado. Sa Lunes daw siya pinapaharap sa NBI Anti-Graft Division. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para sa industrialization ng sektor ng agrikultura. We can no longer depend on the informal production of food in the way that we have depended on for very, very long time. We have pushed very, very hard to make sure that in the Philippines by itself, we are able to feed our people. We must industrialize our agriculture. Sinabi yan ng Pangulo sa pagbisita niya sa pinakaunang world-class controlled climate poultry farm na itinayo ng San Miguel Corporation sa bayan ng Hagonoy sa Davao del Sur. Ang mga ganitong pasilidad daw ay malaking tulong para masigurong may makakain ng mga Pilipino. Bukod sa food security, lilikarin umano ng mahigit 1,000 trabaho para sa mga Davaoenyo ang pasilidad na isa lamang sa 15 poultry mega plants na itatayo. Ipinaliwanag na ng PNP sa pamilya ng nasawing grade 5 student sa Antipolo na walang kinalaman ng pananampal ng guro sa pagkamatay nito base sa kanilang pagsusuri. Pero pwede pa rin daw ireklamo ang guro. Nakatutok si June Veneracion. Medical legal expert ng PNP ang nagpaliwanag sa pamilya ng grade 5 student na si Francis Gumikib sa resulta ng autopsy at histopathological examination sa kanilang anak. Dito lumabas na wala raw kinalaman ang pananampal ng guro sa pagkamatay ng bata. Pero hindi ito matanggap ng pamilya. Yung sampal lang talaga po. Dahil yung anak namin simulat sa panilipan ng hospital yun. Yun talaga, yun ang anong hospital siya, yun, natuluyan. Base sa resulta ng autopsy at histopathological examination sa bata, pamamaga at pagdurugo ng utak ang sanhi ng pagkamatay nito. Ipinaliwanag daw ng medical legal expert na isang rare at congenital disease ang naging sanhi ng pamamaga at pagdurugo ng utak ng estudyante. Kung masama raw ang naging epekto ng sampal, malamang 3 araw pa lang mula nang siya'y nasaktan ay nakitaan na siya ng sintomas. Kung ganun nga kalakas at naka-influensya nga yung physical na ginawa ng teacher na yun, magkakaroon dapat may mga external na manifestation like pasa, sugat, gasgas. Doon sa kan wala. Ang nangyari raw, nakapasok pa si Francis sa eskwela at nakapaglaro ng basketball sa loob ng 5 araw bago nakaranas ng pananakit ng ulo. This will be unpopular pero hindi ko maatim bilang hepe po at nag-investigador na magpapile po tayo ng homicide. Sabi ng PNP, meron pang ibang grupo ng mga eksperto na nag-review ng resulta bago nila ito inilabas. At kung gusto raw ng pamilya na masuri muli ang katawan ni Francis, pwede raw silang lumapit sa ibang ahensya gaya ng NBI. Sabi ng pulisya, reklamong child abuse daw ang pwedeng isampa laban sa guro dahil sa umano'y pananampal. Sinusubukan pa rin namin makuha ang reaksyon ng inaakusahang guro ng Peña Francia Elementary School. Pero bago pa man inilabas ng PNP ang resulta ng mga ginawang pagsusuri sa namatay na bata, nauna nang pinatawan ng 90-day preventive suspension ng Department of Education ang nanampal umanong teacher. Dahil nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon, sabi ng DepEd, hindi muna sila magkukomento sa resulta na nakalagay sa medical legal report. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ika nga nila, prevention is better than cure. Kaya ngayong Breast Cancer Awareness Month, tuloy ang kampanya para sa regular na self-breast exam para maagapan agad kung may cancer pala. Isa pa naman sa bawat 4 na Pilipino ang nagkaka-cancer sa dibdib. Tutukan po sa special report ni Tina Pangaliban Perez.
2019 nang may nakapangbukol sa dibdib si Romelyn. Noong unay di niya ito pinansin, pero pinaoperahan ng sumunod na taon. Dahil naputol ang kanyang gamutan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ang bukol tumubong muli. Cancer po siya. Sabi ko po, papaano to? Wala naman po kaming sapat na pera. Naapektuhan din ng pandemic ang pagpapagamot ni Madeline. Nakasalukuyang nasa stage 4 ang breast cancer. Natahimik lang ako tapos paglabas ko dun sa isang sulok, doon siya bumusla. Ang pinaghuhugutan nila ng lakas? Dasal po talaga. Yung family ko, hindi pa nila masyadong ma-absorb, matanggap. Sa madaling araw, pagtulog silang lahat, doon ko lahat binubuhos kay Lord. Lord, tulungan mo ko. Ikaw na bahala sa akin. Noong 2020, mahigit 27,000 ang na-diagnose na may breast cancer. Ito ang number 1 na tumama sa mga Pilipina. Ayon sa Asian Breast Center, 1 sa 4 na Pilipino ang nagkaka-breast cancer. Marami kumpara halimbawa sa Amerika, kung saan 1 sa 8 ang tinatamaan. Asia is one of the lowest, and yet the Philippines, which is part of Asia, has one of the highest in the world. Sabi ng mga eksperto, pinakamahalaga raw pagdating sa cancer ang early detection. Kaya dapat daw ugaliin na magpamamogram ng isang babae pagsapit ng 35 years old at regular na mag-self-examination ng dibdib. Gumagamit ngayon ang Asian Breast Center na makabagong teknolohiya para sa breast cancer screening, ang Thermalytics. 360 degrees yun, kinukuha ng camera. Less than an hour, usually nakukuha na namin po ang resulta. Sa breast cancer screening na isinagawa sa Mandaluyong, isa sa sumailalim dito ang isang lolang 85 years old. Kailangan natin dahil ito ang mga sakit ng mga kababaihan ngayon na lumalaganap. Susubukan din natin itong thermalytic screening. Bago ako sumalang, hindi po ako kumain ng 3 oras, hindi uminom kahit ng tubig ng 1 oras, hindi nag-deodorant at hindi nagsuot ng alahas. Makakaapekto raw kasi ang mga ito sa resulta. Sa loob ng isang tent, uupo ang magpapascreen sa harap ng isang air cooler para mapababa ang kanyang temperatura. Katabi ng air cooler ang isang thermal camera na siyang kukuha ng 5 thermal images ng iba't ibang anggulo ng dibdib. Ilang minuto lang, tapos na ang proseso. Ang resulta, ini-email sa loob ng 2 araw. Paalala naman ng mga eksperto, kapag may napansing kakaiba sa inyong dibdib, magpatingin agad sa doktor. Ang nakakatakot kasi lang po dito, nagpapatingin sa albularyo, nagpapatingin sa mga herbal. Katapos pag dumating sa amin, medyo talagang malala na to the point na hindi namin magamit yung wastong gamot. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bawal na pero bistadong tuloy pa rin ang operasyon ng isabong sa 4 na bayan sa Bulacan. Kabilang sa 20 nahuli ang isang konsehal. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Sabay-sabay na sinalakay kagabi ng mga operatiba ng NBI-NCR ang 4 na sabungan sa Santa Maria, Malolos, Balagtas at Angat sa Bulacan dahil umano sa iligal na operasyon ng isabong. May mga nagtangkang tumakas at tumalon palabas ng sabungan na may taas na 15 talampakan. Bakit ako kayo tumalon? Kabigla raid ho pala eh. Nung pagbagsak ko, higa na. Ano masakit sa inyo ngayon? Likod. Likod nyo. Ano pa? Wala, yun na lang. Sakit itong lang sa may pa, namamaga. Wala nang magawa sa bahay, 5-5 lang, ganun. Hindi mo na akong nanayaan ng malaki rin. 100, 200, ganun. Ano ba kayo kanina? Talo. Makikita nyo dito sa aking likuran na walang nagsasabong na mga manok. Pero dito sa ibaba, narito ang mga mananaya. Narito naman ang mismong betting station. Ang tanong, nasaan ang mga naglalaban ng mga manok? Ang sagot, nandito sa screen na ito, kung saan online na ipinapalabas ang aktwal na laban. Dahil sa live streaming na yan, ang mga tao naman sa bawat munisipyo o probinsya, magpupunta sila sa isang sabungan kung saan doon naman sila tataya. So kahit walang actual na traditional sabong na nandito, nakataya pa rin sila. Yun ang pinagbabawal kasi online yan eh. Ayon sa NBI, milyon-milyon ang kinikita araw-araw ng mga isabong operation na pamorningan kung mag-operate at di nagbabayad ng buwis sa gobyerno.
Kumpiskado ang mga router, handheld betting gadgets, mga perang taya, TV at lahat ng ginagamit sa isabong. Arestado naman ang 23 operators, cashier at isang konsihal ng isang munisipyo sa Bulacan na inabutan sa raid. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag. Tumanggi siya magsalita sa harap ng kamera. Pero sabi niya, nagre-renta lang daw sa kanyang sabungan ang kumpanyang nag-ooperate ng isabong. Maghahain ang NBI ng reklamong paglabag sa anti-illegal gambling law kaugnay sa executive order ni Pangulong Marcos sa patuloy na pagsususpinde ng isabong. Ayon sa NBI, mahalagang masawata ang pagbabalik ng isabong lalo't malaki ang permisyong idinulot nito. Marami na po ang nalululong dito sa isabong. Kung maalala po ninyo, may mga government employees din na nasisira ang trabaho at buhay. Ayon pa sa NBI, may mga minomonitor pa silang mga illegal isabong operations sa ibang probinsya na pag di tumigil ay isusunod nilang i-operate. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nagbabalik para maghatid ng lagay ng panahon ngayong gabi, isa sa mga weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center. Walang iba kundi si Katrina Son. Magandang gabi, Katrina. Salamat ato mga kapuso. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season. Pero paalala po, hindi pa tayo tapos sa pagmamonitor sa namumuong sama ng panahon. Lalo't may isa na namang low pressure area na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala na sa loob ng PAR yung dating low pressure area sa silangan ng Eastern Visayas. Tuluyan na kasi itong sumama dito nga sa trough o extension ng Super Typhoon Bolavin. Patuloy ang paglakas ng nasabing bagyo pero hindi naman yan inaasahang papasok sa PAR o makakaapekto sa ating bansa. Pero mga kapuso, may bagong LPA ulit na nabuo sa labas nga ng PAR at huling namataan iyan dito 300 kilometers kanluran ng Puerto Princesa, Palawan. Sabi ng Pag-asa, posibleng nasa labas na ito ng PAR sa loob ng 24 oras at kung sakaling magiging bagyo ay papalayo na ito sa bansa. Samantala, unti-unti na rin nagpaparamdam ang northeasterly surface wind flow sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, nasa transition period na tayo mula habagat ay sunod nating aabangan ang pagpasok ng amihan o yung malamig na hangin sa mga susunod na linggo. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Northern Luzon, Central Luzon, ilang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Posible ang matitinding ulan lalo sa Central Luzon kaya maghanda pa rin sa posibleng pagbaha o kaya naman ay landslide. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng ulan dito nga sa Metro Manila bukas lalo na sa hapon o gabi. Kaya sa mga commuter, huwag kalimutang magdala ng payong habang doble ingat din sa kalsada ang mga motorista. Sa Visayas, umaga pa lang, unti-unti nang magkakaroon ng tsansa ng ulan. Pagsapit ng hapon, halos buong Visayas ang uulanin. May heavy to intense rains, lalo na dito sa may Panay Island at dito naman sa Bohol. Kaya naman maging alerto po ang mga residente. Malaking bahagi rin ng Mindanao ang makakaranas ng pag-ulan sa hapon at gabi. Matitinding ulan ang dapat paghandaan. Dito naman yan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Katrina Son para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. May grupo ng suspect sa panghahak naman sa Philippine Statistics Authority. Kumpara sa umatake sa PhilHealth, baguhan daw ang grupo. Titingnan din ang anggulong inside job. Nakatutok si Joseph Moro. Ang nahack na Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority ang sistema ng pagkolekta ng datos ng mga LGU sa mga komunidad na nagsisilbing basehan para sa iba't ibang programa tulad ng poverty alleviation at economic development. Ayon sa PSA, ang datos na ito nakuha mula sa questionnaire kung saan kasama sa mga itinatanong ang pangalan, address at birthday ng mga nakatira sa isang bahay, pati ang contact details tulad ng mga phone number at email address. Pero sabi ng PSA, wala naman daw dito ang mga datos na tulad ng mga bank account numbers o iba pang pinansyal na impormasyon.
Ayon sa PSA, mga datos mula 2021 hanggang 2023 galing sa 600 na munisipyo sa buong bansa ang nakalagay sa nahack nilang database. Pero bahagi lamang daw nito o nasa 42 gigabytes ang nakopya o na-download ng mga hacker. May tinitingnan ng lead ang mga otoridad kung sino ang nasa likod at anong programa ang posibleng ginamit sa data breach na ipinost pa umano sa Facebook. We cannot discount the possibility that it is an inside job, but right now, evidence show that hindi siya internal. Ang nag-post sa Facebook ay hindi natin to kasama sa hanay ng mga empleyado ng PSA, no? Pangalawa, meron tayong mga doon sa investigation natin, hindi din ito nalilink sa kahit sinong account ng ating empleyado. Sabi ng DICT, may suspect sila at kumpara daw doon sa mga nasa likod ng hacking sa PhilHealth, mga amateur ang nasa likod ng hacking sa PSA. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ligtas naman daw ang mga database na may kinalaman sa National ID System at sa mga civil registry katulad na lamang ng mga birth certificate at hindi kailangang itigil ang pagbibigay serbisyo tungkol dito. It's safe. Walang malaki na mga files na suspected na lumalabas dito sa mga databases na to. Gayunman, hindi raw masiguro ng PSA na hindi magagamit sa masamang gawain ang mga impormasyon. Kaya payo ng PSA sa publiko maging maingat lalo na kung may mga tumatawag na nagpapanggap na kakilala. Hindi tuloy maiwasang mangamba ng ilan nakapila para kumuha ng birth certificate sa PSA kanina. Yan dito rin po yung mga yung mga background po ng mga background po ng tao na yun eh. Kaya medyo parang privacy na rin po yun. Kaya mas mahalaga rin po talaga yung mga ganito. Tungkol naman sa data breach din sa PhilHealth naman, patuloy raw ang DICT sa pagbibigay ng tulong upang palakasin ang kanilang cybersecurity. Ayon kay Asek Aboy Paraiso, tagapagsalita ng DICT, patuloy ang ginagawa nilang investigasyon para malaman ang naging saklaw, uri at bilang ng mga data assets na nakuha. Ayon naman sa PhilHealth, na-award ng kontrata para sa pagbili ng antivirus software. May mga naunang nakitang duplication daw ng mga files ng DICT. Hinihintay nila ang resulta ng investigasyon at handa silang harapin kung may mga makitang pagkukulang. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nangako ang Embahada ng Israel na poprotektahan nila ang mga Pilipinong naipit sa giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa dami ng namatay, massacre kung ituring ng Israel ang pag-atake sa kanilang bansa ng grupong Hamas. There were 1,000 terrorists invading from 15 different spots, coming with one goal: kill, shoot, murder, whoever you encounter. Itinulad din ng kanilang embahada ang sitwasyon sa nangyari nung Marawi Siege noong 2017 kung saan hindi tinantanan ng ating gobyerno ang mga nagkukutang terorista kahit halos mapulbos ang buong lungsod. Sabi ng Israel, kailangan nilang sirain ang mga infrastrukturang ginagamit ng Hamas. Pero paano ang paggamit ng grupo ng mga human shield? And that's something we need to understand. People will be killed. So if they have the opportunity to escape, please do that. If you know someone, tell them to go away. Sa kabila niya, nangako naman ng Embahada ng Israel na poprotektahan ang mga Pilipinong naroon. Some of them were actually located in hotels on the expense of the government with the people they're taking care of, and some of them got hospital treatment, everything. The Filipinos in Israel are the same as any other citizen. They're part of us. And we treat them like our sisters and brothers, and this is what we're going to do. As you stand by Israel, Israel stands by you. Ang tinutukoy niya ay ang pahayag ng Pangulo na titindig ang Pilipinas kasama ng Israel sa laban kontra Hamas. Kasabay yan ang pagpapasalamat ng Pangulo sa Israeli government sa pagligtas ng mga Pilipinong naipit sa giyera. Tiniyak ng Israel na kontrolado na nito lahat ng kanilang teritoryo at ligtas sa mga narito. All the Filipinos that currently are in Israel are safe and sound. All control has been regained. Pero hindi lang naman mga Israeli ang naiipit, kundi pati mga sibilyang Palestino, partikular sa Gaza, na damay sa pagpulbos doon ng rocket ng Israel. Resulted in a massacre, in a genocide. This is just like cleansing of the Palestinian people from Gaza. So please review this message. Look at those people who are getting killed. They are innocent people. So far,
we don't know about the militants, but we know that more than 1,300 civilian innocents killed. Kabilang sa nasa Gaza ang 130 Pilipino, kabilang ang ilang nanawagang maiuwi na sa Pilipinas. Kailangan sana ng humanitarian corridor o lugar na hindi pwedeng atakihin para makadaan ng mga sibilyan, pero sa ngayon hindi pa pinag-uusapan ng ganyan ayon sa parehong embahada. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Meron na raw na kumpirma ang DSWD na mga minor de edad na may kinakasamang nasa 80 edad sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may natukoy ang DSWD na 19 na minor de edad na babaeng common law wives o may kinakasamang lalaking nasa 80 edad. Meron din daw 3 minor de edad na lalaking may kinakasama na ring adult na mga babae. Ayon kay Remulla, labag ito sa karapatan ng mga bata at humahanap na sila ng legal na paraan para masagip at maalagaan ang mga minor de edad. Dagdag pa ni Remulla, may 165 ng social workers ang idineploy ng DSWD sa Socorro. Excited ang mga shipper ng OG 80s love team na Sharon Gabby sa nalalapit na reunion concert ng megastar at kanyang ex-hubby. Kabilang sa inaabangan kahit ng mga non-fans ay kung pupunta ba ang anak nilang si Casey Concepcion. Ang sagot ni Gabby sa chika ni Lars Santiago. Matagal na siya sa Iba't ibang malalaking trabaho ang pinaghahandaan ngayon ni Gabby Concepcion. Bukod sa upcoming series nila ni Kapuso primetime queen Marian Rivera na Against All Odds, naghahanda rin siya para sa nalalapit na pagkapalabas ng bagong series niya sa GMA Afternoon Prime na Stolen Life. Kakaiba naman din to, Lar, because ngayon lang ako gaganap na sila ang gaganap na nagpalitan sila. Tapos, drama. Basta drama. Love, sino yung kausap mo? Hindi nga maitago ni Gabby ang paghanga sa dalawang aktres na kasama niya sa serye na sina Carla Abellana at Beauty Gonzalez. Masarap katrabaho, mas lalo na si nakasama ko na rin si Carla noon and si Beauty ngayon ko lang nakasama, and napakasarap niyang kasama because game siya, makikita niyo naman sa mga mall shows na ginagawa nila. Ganun siya. There's no boring moment. Sa Sabado, bahagi si Gabby ng pagdiriwang ng Gabay Guro kung saan makakasalumuhan niya at ng iba pang celebrities ang teachers mula sa iba't ibang paaralan. Isa ang Gabay Guro sa mga advocacy na sinusuportahan ni Gabby bilang pag-alaala sa namayapa niyang ina na isa ring guro. The first time I heard about Gabay Guro, I remembered yung contribution ng mother ko. And hindi matatanggal yun because I grew up with an educator. Hindi rin biro ang paghahanda niya para sa reunion concert nila ni Sharon Cuneta na Dear Heart sa October 27. We are trying to do our best to sing the songs that you remember, or if kung hindi nyo alam, yun po yung mga theme songs ng mga pelikula namin. And may mga songs din na during that time na relevant din naman dun sa sa team namin. Tiniyak din ni Gabby na bahagi ng reunion concert nila ni Sharon ang anak nilang si Casey Concepcion. Hopefully makakanta kami. Yeah, so I'd like to do a song with her. I'd also like to see Casey and Sharon sing. And then I'd like to see the three of us sing. It's an emotional time for all of us. So pag nangyari yun, it would be very meaningful not only for the audience but for us. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Bukod sa nagagandahang beach at surfing spot, may isa pang pasyalan na pwedeng ma-enjoy sa Surigao del Norte. Ang mga bida, jellyfish na safe sa bayang lumangoy. Nakatutok si Ian Cruz. Karaniwang iniiwasan ng dikya o jellyfish kapag lumalangoy sa dagat. Pero ibahin nyo dito sa Sohoton Cove sa Socorro, Surigao del Norte. Isa sa highlight ng pagpunta dito sa Sohoton, yung pagpunta rin dito sa Jellyfish Sanctuary kung saan itong mga non-sting na mga jellyfish, ayan pwede mong lapitan nang wala kang mararamdamang anumang sakit. Ang tubig, maligamgam sa ibabaw pero malamig sa bandang ilalim.
I think the jellyfish was something that was really surprising to me, and the islands, their absolute view was nothing like I've ever seen before. Very nice, very quiet place. Tinawag itong Sohoton dahil tila sumusuot muna ang bangka ng mga bibisita sa cove sa ilalim ng rock formation. Kaya naman dapat low tide kung bibisita rito para siguradong makakapasok sa cove. Sa loob ng Sohoton Cove, mamamalas ang magagandang rock formation gaya ng horseshoe stalactites at ang white limestone sa isang islet. Daytime ang ating pagbisita, kaya naman tulog ang mga fruit bats na nakasabit sa mga puno. May iba pang aktibidad sa loob ng cove. Nariyan ang pagbisita sa Snoring Cave na malakristal ang tubig at kapag tumingala ka, mamamangha sa mga stalactites. Pwede ring pumasok sa isang kuweba ng lusot paakyat sa diving area. Mula sa Socorro, Surigao del Norte, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Mga kapuso, 74 days na lang at Pasko na. Ako naman si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangio. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.